Ang mga medieval battles pinapanalo noon ng panig na may superior na cavalry force. Mga mounted knights na nagsisilbing shock troops na kayang magwasak sa isang linya ng mga walang armor na mga sundalo gamit ang kanilang malulupit na flanking maneuver. Ang mga kabayo hindi naman exclusive sa mga knights ng mga medieval battles. Ginagamit din sila ng ibang mga sundalo, maging ng mga archers bilang mga sasakyan para panghabol sa mga tumatakbong kalaban. Dahil doon, importanteng magdala ng iba't ibang uri ng kabayo sa kampanya. Walang kasiguraduhan na mabubuhay ang isang kabayo sa paglalakbay nito, lalo na sa digmaan mismo. Kaya nga kada tao may dalang halos 20 kabayo. Pero syempre, hindi naman lahat ng kabayong yun pangdigmaan talaga. Masyadong magastos yun, lalo na para sa mga ordinaryong kawal lamang at hindi sulit kung ikamamatay ng mga to. Kaya naman, ano nga bang uri ng mga kabayo ang ginagamit ng mga medieval army noon at papaano sila ginagamit sa labanan? Ang destriers o kilala din bilang mga magigiting na kabayo ay ang gamit-gamit ng mga nobles at mga knights at madalas na malalaking stallions na binibreed dahil sa kanilang lakas at natural na aggression. Hindi kinaklasify ang mga destriers base sa kanilang breed, kundi base sa kanilang lakas at skill kaysa sa kanilang laki. Noong 10th century lang nauso ang plate mail at steel barding, kaya doon palang brinid ang mga destriers para sa size. Dahil yun sa ang average na timbang ng horse armor ay aabot ng 20 kilograms. Dagdag mo pang mismong sasakay tsaka mga gamit ito, kaya hindi pwedeng pipitsuging kabayo lamang. Sa pagsapit naman ng 11th century, ang average war horse ay nasa 58 hanggang 60 inches at patuloy na lumalaki sa paglipas ng panahon. Noong 16th century, sobrang nabahala si King Henry VII dahil sa kaliitan ng mga British na kabayo. Dahilan kaya nagpasa siya ng maraming batas na nag-encourage sa selective breeding. Sa pagitan ng 1535 hanggang 1540, nire-require na ang mga mares ay dapat na nasa 13 hands ang taas at ang mga stallions naman ay 14 hands. Noong 1540, nagkaroon ng batas na ipinagbabawal ang mga kabayong mas mababa sa 15 hands na magpagala-gala sa common grounds. Dahil doon, syempre naging mahal sila. Halimbawa, sa medieval England, ang isang high-grade riding horse ay nagkakahalaga ng 10 pounds na noon ay napakalaking pera. Ang destrier naman ay aabot ng 80 pounds, kasing presyo na ng isang bahay na may courtyard yan. Isipin mo, ang average farmer noon ay kumikita lang ng 2 pounds kada taon. Kaya naman ang destriers ay naging simbolo na rin ng karangyaan. Pero saan nga ba galing ang mga destriers na to at bakit ang mamahal nila? Alam na natin sa modern breeds na ang pinaka-common na ginagamit bilang destriers ay mga Frisians at Andalusians. Kahit pa ang Frisian horses ang pinakagamit, ang pinakapopular naman noon ay ang Andalusian. Kilala ito bilang Royal Horse of Europe at kilala bilang isa sa pinakatalentong kabayo dahil na rin sa muscular build nito, katapangan at passive na character. Tulad rin ng panahon ngayon kung saan nagpapagalingan ng mga bansa sa military technology. Ang medieval countries din noon nagkukumpetensyahan sa pinakamataas na kalidad ng kanilang kabayo. Kung ang destrier ang matuturing na Lamborghini, ang courser naman ang Porsche 911. Kilala bilang Chargers, hindi sila kasing lakas sa mga destrier pero mabibilis sa mga to. Dahilan kaya sila ang ginagamit para sa mga skirmishers at mga raids. Gaya ng Porsche 911, mahal pa rin naman ang courser pero mas accessible to sa mga men at arms at mga tagasunod ng mga knight. Ginagamit din ito bilang messenger horse sa army. Ang pinaka-common na coursers ay ang mga Arabian at Mongolian breeds. Ang Arabian ay mas ginagamit sa Europe matapos itong ma-introduce ng mga crusades at mas sumikat nung nag-decline ang mga heavy war horses nung late medieval era. Noong 1500s naman, nawawala na ng gamit ang mga destriers dahil na rin sa pagkakauso ng mga firearms at ang mga coursers naman ay mas sumisikat dahil nga sa liksi nito.
Tuluyan ngang nawala ang mga destroyers sa pagkauso ng matalo ng Duke of Brandenburg, ang heavy cavalry ni Henry II. Gumamit ang Duke ng mga coursers habang sakay-sakay doon ng mga nakapistol, dahilan naman para makagawa sila ng maliliksing firearm cavalry force. Sa ibang kultura, kaya ng mga Mongols, ang mga coursers ay mas pinapahalagahan kaysa destroyers noon pa bago pa mauso ang mga firearms. Mas gusto ng mga Mongols ang mga mares kaysa sa mga stallions para sa mga long distance travels. Dahil yon sa kayang mag-provide ng gatas sa mga to, isang valuable na advantage lalo na kapag walang water source ang army. Dagdag pa doon, mas madaling makontrol ang mga to kapag nasa initan na nagbibigay ng tactical advantage sa mga Mongols. Sa gitna ng labanan, ang mga destroyer stallions ng mga kalaban ay minsan kailangan pang pigilan dahil hinahabol nito ang mga mares, at dahil doon ay nawawala ng kontrol ang rider ng destroyer, dahilan naman para mas madali silang mapatay ng mga Mongols. Ang endurance ng coursers, ang bilis at abilidad na makapaglakbay ng malayuan ang dahilan kaya mahalaga sila sa warfare, at gamit na gamit ng mga to kahit patapos na ang medieval period. Kahit pa mga destroyers at coursers ang ginagamit sa labanan, hindi naman sila ang madalas na sinasakyan kapag may mga mahabang marcha. Kailangan tinitipid ang energy ng mga to. So kapag may paglalakbay na hindi naman related sa digmaan, ang madalas na ginagamit ng mga knights at mga men at arms ay ang uri ng kabayo na tinatawag na rouncy. Dahil sa kamahalan ng destroyer o ng courser, ang mga may hirap na knights, mga squires at mga low-ranking men at arms ay gumagamit ng roundseys sa digmaan pati na rin sa paglalakbay. Minsan ang isang mayamang knight ay magbibigay ng roundseys sa kanyang retinue o tagasunod habang siya naman ay nakasakay sa kanyang destroyer. Pero hindi dahil mas mura mga roundseys mas may hina na silang nilalang. Ang maliliit na stature nito at bilis ay nagbibigay ng advantage sa mga archers para mabilis na makapag-maneuver sa labanan. Depende sa uri ng gera, minsan hinahanap at mas pinipili pa mga roundseys kaysa sa destroyers. Ang pinakamagandang halimbawa ay noong 1827 nang sinabi ni Edward III na mas gusto niyang gamitin ng mga roundseys kaysa sa destroyers sa digmaan. Isa sa mga dahilan ay dahil sa tactic ng chevauchée, isang riding method na ang intensyon ay ang pagsunog at pag-raid sa isang lugar para hindi maging productive. Nakadepende yon sa bilis ng army. Dahil sa mga roundseys mas mura at hindi gaanong nakakapanghinayang kung mamamatay, mas komportableng nakakagalaw ang riding force dahilan para mas maging pamatay sila at talagang nagiging matagumpay ang kanilang mga gera. Marahil ay ang pinaka-importante pero isa sa pinaka-underappreciated na component ng medieval army ay yung baggage train. Ito ay yung mabagal na karwahing hila-hila ng mga oxen, mga mules o yung donkey at mga pack horses na karga-karga ang mga pagkain, inumin, sandata at iba pang supplies para sa mga sundalo at pati na rin sa mga kabayo. Ang mga pack horses na ito ay tinatawag na sumpters at kapag wala sa digmaan madalas ginagamit sa agrikultura. Maliit ang kanilang structure pero siksik ang kanilang katawan na ideal sa pagdadala ng mga mabibigat na kargo. At pwede rin silang sakyan kapag namatay na ang ibang kabayo. Kaya nila magbitbit ng kargo hanggang 90 kilos sa mahabang paglalakbay. Pero syempre dahil sa dami ng mga sumpter horses na ginagamit nag-iiwan din to ng matinding jackpot sa kanilang trail. Nung naglakbay si William ng Normandy, taladala ang hanggang 3,000 war horses nagproduce to ng nasa 3 milyong kilo ng jackpot sa isang buwan lamang. Ikaw na mag-imagine kung gaano kabaho yun. Yung jackpot yun yung gearbox nila. Ganun pa man, itong mga sumpter horses vital na lifeline ng bawat army noon. Dahil kung wala ang mga to, imposibleng makatagal sa paglalakbay ang mga sundalo. At paano ka nga mananalo sa digmaan kung sa paglalakbay pa lang, dedo ka na. Iba-ibang gamit ng mga kabayo noong medieval era. At ang mga malalaking war horses matipid na ginagamit dahil na nga rin sa presyo nito. Mayayaman lang ang kayang bumili noon dahilan kaya ang karamihan ng digmaan nilalabanan ng nakapaalamang, hindi sa kabayo. Pero yun nga, ang mga kabayo core part pa rin naman ng bawat army noon. Ito ang dahilan kung bakit nakakapaglakbay ang mga sundalo ng malayuan
nabibitbit ang kanilang mga kagamitan at minsan ay kinakatay na rin kung mababa na ang supply ng pagkain. Ang mounted combat ay maaring may mas malakas na tradisyon sa silangan dahil na rin sa dami ng kabayo dito. Pero kahit saang parte ng mundo naman, malaking parte talaga sila, lalo na nga noong medieval period.